So paano sila kakain? Alam nyo, kakabahan talaga sila. Pero ito ang sabi ni Lord, huwag kayong kabahan. Umasa kayo sa mga kapatid niyong iba. Sila ang magpapakain sa inyo. Sila yan. God designed it this way to tell them you're one family and you are in this together. Para ang focus nila, yung simbahan, yung templo, yun na. Hindi kami magtatanim, kayo magtanim. Kami mag-aalay. Yan po yan. Kaya, to tell us what leadership is, leaders depend on their followers to help them in many, many ways. This is very, very humbling experience to them. Kasi kakabahan sila, paano kung hindi na sumunod itong mga tao sa Panginoon? Gutom kami. Hindi. Susunod yan. Papakainin kayo niyan. Can you look at me, everybody? Ang tawag po sa amin ay builders. We build the feast. Okay? Yan po ang tawag. Kaya hindi ho kami mga nagmamartilyo. Pero builders ang tawag. Minsan ako, hindi nga minsan, halos palagi. Pag naglalakad ako at may nakakilala sa akin, ang tawag sa akin, pastor. Hoy, pastor! Ganyan. Ako naman, alam ka na ba, hindi, builder ako. Din lalong nalito, no? So, pastor, ganun na lang, ganyan. Minsan, nung isang araw, hoy, ikaw si pastor, napanood kita sa TikTok. Ako talaga, hindi ako yun. Hindi, napanood kita. Ganyan, hindi nga ako yun. Lumalabas ako sa TV, sa CCTV. No? Builders ang tawag sa amin, ha? We are in charge of a feast. We builders, we have a unique vocation. We call it by vocation. Hindi lang kami, ang vokasyon ay maglingkod sa Panginoon. Sinabihan talaga tayo, kami, na hindi lang yan. Dapat meron ka bang ibang ginagawa. Kaya, yung karamihan sa amin ay pareho ko. Motivational speaker. I give talks to companies. I do this Monday to Saturday. Pero Sunday, I'm your preacher. Pero yung Monday to Saturday, saan ako kumukuha ng aming kakainin, sa buhay? Yan ang aking trabaho. Okay? Yan po ang ginagawa ko. Not just me, but also most of us are like that. Pero magugulat kayo, meron ding builders na doktor. Sila ay doktor. Hindi lang doktor, may teachers pa, may businessmen. At dito kayo magugulat, meron tayong mga builders na lawyer. Lawyer, biruan yan eh. Pag lawyer ka, hindi ka makakakyat langit. Ganun ang biruan eh. Tapos may builder tayo, lawyer. Galing, di ba? At meron din tayo, kung di nyo pa alam, meron tayong dating builder na umalis sa pagiging builder at malapit nang maging pare. Grabe, no? Yan po ang aming buhay. Hindi kami pumayag na kaming mga builders ay talagang ang gagawin lang ay one vocation. No? We need to have bivocation in our journey in life. Why? We do not want to burden you, our feast family. Ayaw namin na, paano ko papalakihin yung mga anak ko? Laki-lakihin yung LO nyo. Mahiyahiya kayo. Ayaw namin yon. Bakit? Kasi meron kaming pinagkakakitaang iba. Pero gusto rin namin lakihan yung LO nyo. Ha? Para saan? So that we could build the kingdom of God more. You get this? Okay? Iba kami sa pare. Ang pare ay iba. Kami hindi. May pamilya kami. Kaya kailangan kami mag-isip ng paraan paano bubuhayin ng pamilya na hindi namin kayo pinahihirapan pero maniwala kayo. I am very, very touched and honored when some of you just approach me and just loved us. May mga lumalapit sa akin, inaabutan lang ako ng pera. At sinasabi, brother, sa inyo yan ha? Hindi yan para sa feast. Nagbigay na ako sa feast. Sa iyo yan. Alam ko hindi mo siya kailangan dahil mayaman ka na. But please allow me to love you in this way. And you know, I'm very, very touched. Minsan naiiyak na lang ako. Pagbukas kong ganyan, sa sobre. Pinaghirapan niya, 20 pesos. Mga ganun.
Uy, mahirap pa, 20 pesos, ha? Minsan nililibre kami, di ba? Yung parang, uy, minsan kumain kami, pagkain namin, paghingi ko ng bill, bayad na ho. Sino nagbayad? Meron ho doon, nakaupo doon, umalis na, binayaran kayo. Sayang, di ba ako nag-take out? No? Sana, dapat alam ko pala, nararamdaman ko dapat, no? No? We are really honored. Walang biro. Kaya, thank you for loving me. Thank you for loving us. That is just telling we are all a family. Amen? Kahit ako ang pinakamayaman dito. Obvious ba? Sa suot pa lang. No, yung ganon, why? We are one family. Let's help each other. Tulong-tulong tayo. Kaya tulungan nyo rin yung mga naglilingkod sa Panginoon. Lalo na yung mga pari. Yung mga pare, titingnan nyo rin sila. Ha? Kaya, let's help them if you can. Merong isang parokya, yung obispo, na-alarm talaga siya. Parang sabi ng obispo, ano nangyayari dito sa kapari ko? Pinuntahan niya. At alam mo, nakita nga niya, totoo ang mga sinasabi ng mga tao. Na doon sa labas ng bahay ng pare, merong mga nakasabit na mga labada. Damit ng babae, damit ng bata. So yung obispo talagang kinonfront niya yung pare, bakit ganito? Totoo ba ito? Alam mo, sabi ng pare, umiyak yung pare, totoo po yan, bishop. Sabi ng bishop, bakit? Kasi po, itong mga parokyano ko, ang kukuripot, hindi nagbibigay sa love offering. Sabi ng obispo, ano kayo nalalaman ng mga pagbibigay ng mga tao sa mga nakasampay dyan sa labas mo? Meron kang damit ng babae, damit ng bata. Ano kayo nalalaman ng kanilang pagbibigay sa misa? Sabi ng pare, kasi po, wala nagbibigay. Napilitan akong kumuha ng labada. Pati pare, naglaban na. Kawawa ang buhay. So titingnan nyo rin yun. Ano yung kailangan nila? How can we bless them? Why? Because we are one family. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, we are one family. O tingnan mo yung mahal mo sa buhay. Tingnan mo, ang payat na niyan. Pakainin mo naman. Isa tayong pamilya dito. Ha?